So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nabudol po tayo ni Marcoleta. Tandang ukluban na yan mo lang. Hindi, actually, kayo lang pala. Kasi ako, hindi ko naman po siya binoto. Sino ba naman kasing tanga ang maniniwala doon sa kanya plataforma na libre na po ang kuryente? Para makuha niyo yung point, no? Hindi naman sa nangaasar, pero nangaasar po talaga ako. Kasi ang point natin dito, iniba na po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi. Kumbaga, nung election, ang sabi niya, libre na ang kuryente doon sa pamilya na mayroong 2,000 pesos a month na electricity bill. Ngayon, iba na. 12% VAT free na lang daw po. Tatanggalin daw po yung VAT doon po sa kuryente. Well, actually, maganda naman talaga yon. Pero ang point natin dito, iba yung pinangako mo dati. Huwag mong iibahin. Kasi alam niyo kung bakit niya binago. Kasi mga kababayan, para po sa mga bobong mga Pilipino na madali pong mauto ng mga politiko, ang dali po kasing ipaitindi. Di ba? Yung pangakong libre. Alam niyo naman, di ba, pag Pilipino, di ba, especially nga yung mga medyo salat sa pag-unawa, pag libre, nagpapalakpakan po yan. Pero pag medyo binanatan mo ng technicalities na wala nang VAT ang kuryente, napakasimple na nga lang mga kababayan, hindi pa naintindihan. Oh, hindi kasi natawa ko dito. At isa pa mga kababayan, yung 12% VAT free po na yan, hindi naman po kay Marcoleta nang galing yan. Ginaya niya lang po kay Chis Escudero yan. Last year pa po yun. O to para makuha niyo yung point natin, no? So ito yung pangako ni Marcoleta nung nakaraan. So sabi niya dito, resibo. Mamaya papalik yung video, ha? O bago makalimutan, Rodante Marcoleta gagawin libre ang kuryente ng mga kumukonsumo ng 2K pababa bawat buwan. Okay. So alam niyo mas maganda dito, no? Ano na lang kasi siguro kasi ako hindi naman ako kasama sa 2K pababa ang bill. Yung bill ko nung nakaraan, itong buwan, 10K, 10,000 nga yung bill ko eh. Puta, ilan yung aircon ko? 2. Tapos may cooler ako dito. Yung ginagamit ko ngayon. Walang yan. Oh. So ngayon, di ba, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Tuwan-tuwa po ako pag si Marcoleta napipikon. Typical INC na attitude. Bawal i-criticize. Alam mo, mga kababayan, dyan po natatawa, no? Hindi with due respect sa mga INC, no? Pero dapat marunong din po kayo tumanggap ng criticism. Kasi ako naman, wala naman akong pakialam sa religion ninyo, pero pag nangialam na po kasi kayo sa politika, ibang usapan na po yun. Napapansin po natin, no, na pag tayo, dapat po kasi marunong po tayo tumanggap ng criticism. So ngayon, paano to ngayon? Iba na yung sinasabi ni Marcoleta, 12% na. So ang gawin mo na lang, Marcoleta, para matuwa po yung kapatiran, gawin mo na lang libre yung kuryente ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kayo na lang. Hindi kasi para makuha natin yung point ito. Ito yung sinasabi ko eh. Saan na ba yan? Ito. Yan, ito. So, sabi dito, no, Marcoleta, what if we remove 12% VAT on electricity instead of ayuda? Instead of temporary relief through ayuda, let's give lasting relief by slashing, increasing unnecessary VAT. Hindi, actually, mga kababayan, okay talaga to. Walang problema dito. Okay po yan. Tanggalin po yung VAT, pero syempre, meron pong side effect yan. Diba? Syempre, kumikita ang gobyerno dyan sa VAT, so kailangan maghanap ng gobyerno ng panibagong pakakita ang pera. Kasi pag hindi po talaga ito nakahanap ng gobyerno, tataas na naman po yung budget deficit natin. Na nirereklamo din po ni Marcoleta. Ayun na naman, no? Pag ganyan mga technicalities, hindi po natindihan ng mga DDS yan. Simplihan lang natin itong content natin, no? Para po, for the sake dun po sa mga nabudol. So ngayon, tingnan nyo to, ha? Okay. So, ito na po yung sinasabi ni Marcoleta. Yung 12% VAT free sa kuryente. Tingnan nyo, wait. Ito, sige. Mismong bigas.
Kaya nga nagkautang-utang na tayo eh. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun, Yan ang meron. sinasabi ko palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Alam nyo, ano, pag nag-uusap talaga itong Senate 25, para nakakita ko ng usapang lasing. Sa lalong madaling panahon, nasolusyonan. Oh, halimbawa, sinabi ko sa mga kasama ko, Kain at kuryente na to, mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako, oo. Bagsak ang presyo. Oh, 12% agad Papayag ba mababatos. yung Department of Finance yan? Baka energy. Bakit kailangan ba Actually, yung bill ko kasi ngayon, 10,000 pesos. So, pag tinanggal mo yung VAT, magiging 8,800 na lang. Tama, di ba? O parang ganun. So, malaki naman talaga, no? Di ba? pumayag? So, Siyempre, kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda, Opo. originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. So, ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT eh. Ganun mo ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Wala sinungaling to. Mga kababayan, nabasa ko po yung IPIRA law. Ang nakalagay po sa IPIRA law, murang kuryente. Walang nakalagay po doon na bawal ang VAT. Magkaiba yon. Walang yaka. Kasi mga kababayan, simple lang yan eh. Kung nakalagay po sa IPIRA law na bawal ang VAT, bakit nilagyan ng VAT? So hindi pwede yon, hindi po lulusot yon. Ang nakalagay po sa IPIRA law, efficient at saka murang kuryente. Ayun ang pakakaintindi ko, ayun ang pakakaalala ko eh. O nga naman, kung merong VAT, hindi na siya murang kuryente. Pero magkaiba po kasi yun eh. Di ba? Niloloko tayo ni Marcoleta. Pero by the way, mga ka-streetwise, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Iba po kasi ito. No? Ito yung isang slide na ba tayo? Yan, ito. Yung sinasabi nga po ni Marcoleta na tanggalin natin yung VAT kasi magaling ako. O nakapambudol ako ng eleksyon, sabi niya ganyan. Mga ka-streetwise, no, 2023 pa lang mga babayan, meron na pong batas na pinasa si Chis Escudero po sa Senado. Andun na po. Nakabinbin lang po sa Senado. May gumawa ng Marcoleta, bida-bida ka na naman. O tandaan nyo, August 7, 2023. Exempt electricity rate from 12% VAT Escudero. So sabi dito, Senator Francis Escudero reiterated his call for the exemption of electricity rate from the value-added tax, as he suggested that improving the collection efficiency should be prioritized over plans to raise taxes amid soaring prices of basic and prime commodities. So sabi nga po ni Chis Escudero, mas maganda to eh. Ayusin na lang natin yung paniningil sa tax sa mga ibang tumatakas po ng mga negosyante. Tapos tanggalin na po natin yung VAT sa electricity. Okay po yan. Wala tayong problema dyan. Ang problema lang po natin dito, hindi ko talaga gusto si Marcoleta. Kasi nga po, pikon. Pag pikon, dapat mas lalong inaasar. Parang INC. Sabi dito, Escudero has filed Senate Bill number 2301 that seek to exempt electricity sales from 12% VAT as per the amended national. Ito yung IPIRA. So ayan na, at least you get the point. Kitaan nyo mga kababayan ha, binudol na nga tayo ni Marcoleta doon nga po sa plataforma niya ng eleksyon na libre ng kuryente. Bubudulin na naman po tayo sa 12% na VAT. Akala kasi ni Marcoleta lahat po ng Pilipino uto-uto. So ngayon, mga kababayan, tandaan po natin yung sinabi ni Marcoleta. Ito po yung sinabi ni Marcoleta ng eleksyon. Ibang-iba po ito dun sa 12% VAT. Para lang malinaw, ito yung sabi niya. Alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa. Kita nyo, di ba? Palakpakan yung mga uto-uto.
Kasi nga tulad yung sinabi ko kanina, mas madali po talaga intindihin pag sinabi mong libre kaysa doon nga po sa tatanggalin po yung VAT. O nga naman, di ba? Kunwari kapag ikaw, meron kang 2,000 pesos na bayad sa kuryente. So kung tatanggalin po ng 12% VAT yun, so 240 pesos lang po yun yung mawawala. So hindi libre. Nawala na yung libre. So sa amin naman po, no, kung mga 8,000 to 10,000 pesos, malaki po yung masisave namin dito. Una nga mga kababayan, ulitin ko lang, okay lang po yun. Pero pag si Marcoleta pa magsalita, hindi po okay yun. Ang maseservisyuhan natin, no less than 27 million By Filipinos. the way, mga kababayan, no, kasi no medyo ni-research ko nga po ito, yung household po kasi na may kuryente sa Pilipinas, 27 million. Tama ba? 27 million. Yung household na merong kuryente. Bahay na may kuryente. So, yung less than 200 kilowatt hours per month na konsumong pamilya, nasa ano yan, nasa lower middle class yan eh. Parang ganyan eh. So, mga mga at least 12 million na Pilipino. No? So, medyo malaking pera din po ito, no? Hindi naman biro ito, 'di ba? So, pero in reality, no, may point naman si Marcoleta na nga naman, mas ano to eh. Mas malaking pera yung nilalabas sa ayuda kaysa dito sa libreng kuryente na worth less than 2,000 pesos a month. Mas malaking pera po talaga yung napupunta sa ayuda, no? Well, wala naman tayong problema diyan sa ayuda na 'yan, no. Depende po yun sa gumagamit o sa pamimigay. Pero by the way, sige, saka natin itapik yan. Tuloy natin to. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Akala Diba? So, anti-ayuda siya nga, di ba? So, ngayon mga kababayan, no, dahil nga po sa nambubudol na naman si Marcoleta ngayon, alam niyo na, nagtaka talaga ako dito eh. Kasi ito, share ko lang sa inyo sa Facebook eh. Teka lang Ito kumakalat sa Facebook ngayon to. Yung plot twist na post. So ano ba si Marcoleta ba? Meron din bang access sa troll farm? Kasi tingnan niyo to pakita ko to sa inyo no. Ito. Sa Facebook. So ngayon dahil nga po diyan sa iniba na nga po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi, ngayon kumalat ngayon sa Facebook ito, iisa po yung post. Yun plot twist. Blah blah whatsoever tungkol nga po dito sa libreng under 12% VAT sa electricity. So iisa po yung post. Ito rin meron din to una. Ayuda, ganun din eh. Tapos meron pa yan dito. Kitty Duterte. Plot twist. Ano ba to? Troll farm ba to? Ito rin Ito na ba yan? Ito rin Plot twist. If we remove 12% VAT. Meron pa tapo. Ito pa ulit Kay Maridel naman plot twist. If we remove 12% VAT, di ba? Iisa yung post eh. So ngayon mga babayan kasi ito pa, may isa pa pala dito, ito pa plot twist ulit. Plot twist is if we remove. Actually kumalat po ito. Ito yung sinasabi nga po natin troll farm nga po ng mga Duterte na matagal na nga po ito namamayagpag. Di ba? Kasi isa yung post copy-paste lang po ito. Actually, pagdating po talaga sa propaganda, magaling po talaga ang mga Duterte kasi nga po, established na nga po yung propaganda machine nila. Hindi po katulad po dito kay PBBM na walang troll farm. Di ba? Walang bayaran troll. Kung ano man yung nakikita yung suporta namin sa presidente, genuine po yun. So, yan lang, So, kayo mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pambubudol po ni Marcoleta? So, kayo ba, nabudol ba kayo? Kasi ako hindi. So, syempre, gets nyo naman, di ba? Magkaiba po yun. Yung libreng kuryente sa 12% VAT. At mga kababayan, pambubudol pa rin po yun. Kasi nga po, hindi naman po sa kanya nagsimula yan, kay Chis Escudero. So yun po, so dyan po sa Team Replay, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.